Narito na ang huling bahagi ng aming naging biyahe mula Luzon patungo Tandag, Surigao del Sur sa Mindanao. Ginabi na nga kami ng dating dito sa The Island Nature Spring sa ikalawang araw ng aming paglalakbay. Ngunit pagdating ng umaga, isang napakagandang tanawin ang bumungad sa amin. Mula sa aming tinutuluyang kubo, sobrang luntian ng paligid at wala kang ibang maririnig kundi ang lagaslas ng tubig mula sa ilog at huni ng mga ibong tila nagkakantahan sa ganda ng umaga. Dito kami pansamantalang nagpahinga ni Gilbert sa isa sa kanilang mga kubo na nagkakahalaga ng 2,000 pesos para sa 23 hours na pananatili. 2 araw din kaming nanatili rito at masasabi kong sulit na sulit ang bawat sandali. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa camping area na ito sa Samar, lalo na sa mga vlog ng mismong may-ari nito na si Babaeng Marangal o mas kilala bilang si Michelle Fox. Kaya kahit lihis ito sa orihinal naming ruta patungo ng Mindanao, pinilit ko talagang maisingit ito sa aming itinerary para maranasan ang natural na ganda ng lugar. Sobrang linis at lamig ng tubig dito. Tunay na presko at nakakapawi ng init at pagod. Dahil paikot ang ilog sa campsite, bawat kubo ay may sariling access at pribadong bahagi ng ilog sa likod ng tinutuluyan. Sa sobrang katahimikan ng lugar, wala ka ng ibang gugustuhin kundi ang mag-relax, huminga ng malalim, pagmasdan ang kagandahan ng kalikasan, matulog at kumain. Patuloy pa rin ang kanilang improvements sa lugar. May mga bagong kubo pa silang ginagawa upang mas ma-accommodate ang dumaraming bilang ng mga bisitang nagnanais marating at maranasan ang ganda ng The Island Nature Spring. Kitang-kita na seryoso sila sa pagpapaganda ng lugar habang pinananatili pa rin ang natural na ganda at katahimikan ng paligid. At syempre, hindi ko pinalampas ang pagkakataong makausap ang mismong may-ari ng lugar na si Michelle Fox o mas kilala bilang Babaeng Marangal. Talagang nakakatulala ang kanyang ganda sa personal. Kung ano ang nakikita niyo sa kanyang mga vlogs, ganon na ganoon din siya sa tunay na buhay. Palangiti, kwela, approachable, at sobrang accommodating sa mga bisita. Yun yung tertiary yun. Yung ano nila, yung meat. Okay. Parang, and wild man yun. Okay. Kasi yung dito yung likod dyan, gubat. Matapos magmuni-muni at magpahinga, hindi rin namin pinalampas ni Gilbert ang maligo at enjoyin ang ganda ng ilog. Habang naliligo kami sa ilog, ramdam na ramdam ang presko at linis ng tubig. Parang binanlawan pati ang pagod at stress sa katawan. Iba talaga ang galing ng kalikasan. Simple lang, pero ang laki ng ginhawang na idudulot. Ang lamig ng tubig ay nakakagising sa diwa at ang agos ay parang may dalang kakaibang sigla. Habang nagkwekwentuhan kami ni Gilbert, nasabi na lang namin na sana every weekend ganito. Walang munang cellphone, walang signal, puro kwentuhan, tawanan at ligayang hatid lang ng kalikasan. One more. 1, 2, 3. Parang model ba dong? Iba-iba posisyon. Sige na. Dali. 1, 2, 3. Hop. One more. 1. At hanggang sa tawanan namin, syempre walang halong stress. Sa totoo lang, pakiramdam namin para kaming bumalik sa pagkabata. Malaya, masaya at presko. Kung ganito lang sana araw-araw, tiyak, walang problema. Hindi rin namin pinalampas ang pagkakataon na makaligo sa secret falls na tinatawag nila rito. May bangin nga ni. Dadayo kami ng falls. Dino talaga ng tubig dito. Yun, iniwanan na ako nga ni. Matatagpuan rin ito malapit sa The Island Nature Spring.
Yan, sige. Habang papalapit kami, maririnig mo na agad ang lagaslas ng tubig mula sa talon. Hahanap kami ng falls. Hayop ka. Narinig ba? Ayan na. Ganda guys. Uy, wow. Ay, eto nga. Ah. Ano lang siya? Maliit. Ah, okay. Ganda guys. Ganda. Ayos oh. Ito lang siya. Sa tubig, sobrang linis at lamig, parang galing sa yelo. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng talon at kwentuhan namin. Talagang sulit ang pagpunta namin dito at masasabi namin isa ito sa highlight ng buong trip. Sa ganitong mga lugar, ramdam mong buhay na buhay ang kalikasan at mas lalong tumitibay ang koneksyon mo sa sarili mong likas na saya. Sa aming pag-alis patungo na sana ng Tacloban, saktong-sakto naman ang pagsama ng panahon. Punta na kami ng Tacloban, tsaka naman umulan na yung si Gilbert. Oh. Ang lakas ng ulan, kawawa naman. Buti ako dito sa sakyan kahit papaano, hindi ramdam yung ulan. Dudong wala man ng kapote. Hindi tumigil ang ulan, kaya kahit basang-basa na ang kalsada at ang paligid ay tila nagbabanta ng panganib, nagpatuloy pa rin kami ni Gilbert. Wala pa naman siyang kapote, pero dahil kailangan na rin naming makarating ng Tacloban bago magdilim, pinili naming ituloy ang biyahe. Habang tumatakbo kami sa kalsada ng Samar, ramdam namin ang hirap ng daan. Marami pa ring lubak at madulas na bahagi at kitang-kita na hindi pa rin talaga ligtas bumiyahe, lalong-lalo na sa gabi. Kailangan ng dobleng ingat sa bawat liko at bawat tapak ng preno. Dito na tayo sa San Juanico Bridge. 4 minutes away na lang tayo sa San Juanico Bridge. Di ba merong issue ngayon yung San Juanico, hindi pinadadaan yung mga truck na 16-wheelers pataas or 3 tons. Tayo lang yung mga kadaan, yung mga 4 wheels plus the karga, so at least pasok naman tayo. So yun nga lang, naka-stop and go siya kasi nga hindi pwedeng sabay-sabay. So ganyan siya. Oh. San Juanico Bridge, ayan oh, nakalagay oh. Limited to vehicles weights 3 tons and below. Okay, 3 tons and below lamang po ang pwede. Ang sedan naman po ay 1.5 tons. So, pasok naman. Ito nga pick up oh. Pasok. Tapos kailangan daw may agwat. Yung agwat mo sa sinusundan mo, dapat daw 50 meters yung distance. Speed limit ay 30 kilometers per hour. So, nasa gitna lang ang pwedeng daanan. We are keeping our distance doon sa sinusundan natin. Kasi yun nga yung nakalagay, 50 meters. So, paano na yung mga truck na hindi makakadaan dito, yung mga produktong dala nila, no? Meron pong mga roro. Ayan, ayun sa San Juanico Bridge. So, mga nakaroro po, sabi 2 taon daw to aabutin. Ako po, napakatagal. Kawawa naman yung mga truckers natin, ano? Kakulit nila din, oh. Magkakadugtong sila, oh, sabi nga 50 meters eh. Yung ginawa 5 meters yung iba. Ayan. Ayun oh, ayun yung barko. Diyan sumasakay yung mga truck. Bridge. I'm keeping my distance guys kasi nga 50 meters daw. So sumunod tayo para hindi na sisira yung tulay lalo. Nagaantay. Palitan po talaga. Bigayan. Welcome to Tacloban City.
Dito na sa Tacloban City kami magpapahinga at magpapalipas ng gabi. Sa Rafael's Hotel kami nagstay, isang maayos at komportabling lugar na may sariling kainan sa ibaba. Saktong-sakto para sa mga pagod na biyahero tulad namin. Pagkatapos magpahinga ng kaunti, naglibot-libot muna kami sa lungsod upang mamili ng mga kakailanganin sa susunod naming biyahe. Dahil malamig pa rin ang panahon, naisipan naming huminto muna at humigop ng mainit at masarap na sabaw ng baka. Simple lang ang gabi namin, pero busog at aliw at kaunting pahinga bago muling harapin ang panibagong araw ng paglalakbay. Maaga pa lang kinabukasan ay naghanda na kami para sa aming biyahe patawid ng Surigao. At 5:17 papunta na kami ng Port of Liloan sa Southern Leyte. And meron tayong tatakbuhin na 2 hours and 51 minutes. So, pagpalagay na natin na siguro 4 hours kasi meron mga ginagawa kagaya niyan, road construction, diba? Tapos baka may mga lubak-lubak pa along the way. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa Liloan Port, sinulit na lang muna namin ang tanawin at in-enjoy ang bawat sandali. Ulo lang naliko. Napakalupit mo, idol. Oh. Malupit ka, idol. Napakagaling mong bumangking. May video pa siya. Ay. Vloggerist yarn. Sige. Diyan ka talaga mamamatay. Kala mo naman. Dumaan at huminto rin kami saglit sa tinaguri ang pinakamataas na tulay dito sa Pilipinas, ang Agas-Agas Bridge. Mabuti na lang at hindi na umuulan kaya naging ligtas at maayos ang biyahe namin ito. Bandang alas 10 ng umaga nang marating namin ang Liloan Port. Aalis ang Roro bandang alauna kaya habang naghihintay, kumain na rin kami ni Gilbert ng sabay almusal at pananghalian para siguradong busog kami habang nasa biyahe patungo ng Surigao. Grabe yung order namin guys. Oh. Isa nito, dalawang kanin. 210 lang. Grabe mura. Ito yan sa labas ng Liloan. Nandito na kami ngayon sa Liloan Port at nag-aantay na lang kami na sumakay ng barko. Ang sasakyan po namin ay Montenegro. Ang sasakyan po ang binayaran ko ay 3,200 at ang motor naman ay 1,200. Naka 20% discount daw sila ngayon kaya ganun lang yung binayaran. Dati daw kasi 4,000 yun yung sasakyan. Tapos yung motor naman ay 1,600. So good thing no, naka-discount tayo. Pinili natin na dito na tayo sa Liloan, hindi na tayo dumiretso ng San Ricardo kasi malayo na yun doon. At maliliit kasi yung barko doon. May chance na pwedeng hindi makatawid kasi nga merong low pressure area ngayon. So dito kasi sa Liloan, usually mga barko nila dito mga malalaki. Kaya ayun. So ang biyahe daw dito kapag walang low pressure area kasi syempre maalon ay nasa 2.5 hours. Pero kapag meron daw low pressure area, medyo mabawod-bawod, maalon-alon ng konti. So, abutin ng 3 hours going to Lipata. Hanggang pa naman, siguro maglaland tayo doon sa Lipata ng mga alauna. Pinaka-late na yung alas 2. So, diretsuhin na natin sa Tandag. Alas 2 hanggang mga alas 5, alas 6. Pinaka-late na yung alas 7, nandun na tayo sa Tandag. Ito na si Gilbert. Binayaran lang tayo doon sa labas. Meron tayong binayaran kanina na 90 pesos. Parang sa municipality yung dalawa na kami. Sasakyan, motor at saka dalawang driver, 90 pesos. Tapos dito naman, meron pang binayaran si Gilbert. PPA at saka Ports of Authority yon, Philippine Ports of Authority na babayaran. Magkano? Sa kotse 129, sa motor 65. Okay. Yun Then lang. yung sa terminal lang natin, parang 17 at saka 15.
Okay. 32 lang. So, mura lang din. Maya-maya dumating na rin ang oras para sumakay ng Roro. Sa tubig daw, sa tubig. Let's go! Ikaw! One. Project. Halos 3 oras din ang biyahe dahil sa malalakas na alon. Pero sa wakas ay narating din namin ang Lipata Port. At dahil medyo maaga pa nang kami ay makarating, minabuti na rin naming magdiretso na pauwi ng Tandag para doon na sa bahay maghapunan at magpahinga. At iyon na ang kwento ng biyahe namin ito. Sa susunod na video, i-discuss ko naman ng hiwalay ang mga detalye gaya ng mga naging gastos, kondisyon ng mga kalsada, mga stopovers, at iba pang importanteng impormasyon para sa mga nais ding bumiyahe sa rutang ito. Nang dumaan kami dito,